lalim sa ibang training. Kailangan magsumite ng mga litrato at kopya ng PSA birth certificate at diploma. Maaring magtungo ang mga interesadong aplikante sa Registrar's Office ng PTC na matatagpuan sa Barangay 10 o tumawag sa 0962-148-9816 para sa detalye. Bahagi ito ng patuloy na programa ng TESDA na tulungan ang mga walang trabaho na magkaroon ng kasanayan para sa hanap buhay at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Borongan. Nasa linya natin ngayon, Iga Chito Chavez, ang presidente ng Philippine Federation Bakers Association Incorporated. Ang panaderong Pilipino. Panaderong Pinoy na Pinoy. Batangas. Chito, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro. Chito, good morning. Ay, good morning po. Magandang umaga, Kahiro. Long time no hear, pero magkakakwentuhan tayo, pero malulungkot lang yung mga balita. Chito, kamusta pong epekto nitong kaguluhan po dyan sa Middle East? Alam naman natin na ang mga panadero, ang baking industry, talagang hindi pwedeng hindi maiwasan na madamay ho dyan. Gumagamit kayo ng mga raw materials, iba pa mga bagay-bagay may kaugnayan po sa negosyo. Kamusta po ang dating sa inyo? Ano ba mga plano? Nakwenta nyo na ba yung mga dapat kwentahin? Nako, ang problema po dito, napakalaki ng itinaas ng diesel fuel at nakaamba pa rin ang pagtaas ng LPG at iba-ibang sangkap sa paggawa ng tinapay. Sa ganito pong pangyayari, apektado ang Philippine bakery industry na heavily dependent sa LPG at diesel sa paggatong upang gawin po natin ang tinapay. Yung ibang mga ingredient naman po ay nagbabantang pagtaas, magkakaroon ng pagtaas dahil po dito sa nangyari sa ating diesel fuel na malaki ang itinaas sa panahong ito dulot ng giyera sa ibang bansa. Nangyari niya, marami na ho nagtaasan, alam naman natin yung mga gasolinahan talagang pila balde ng mga nakalipas sa araw. Sa mga bakers natin, yung mga malalaki, kahit pa paano pwedeng magtaas yan, babawi na lang doon sa mamimili at sa mga natinda. Pero yung mga ordinary natin mga magtitinapay, yan ho ang medyo talaga mahihirapan Kamusta ho ba? Ano bang mga usapan niya sa loob? Nako, ay kahapon nakita ko post ng isang kaibigan natin sa industriya at kanina, paggabi kakwentuhan ko yung ilang bakery na kaibigan natin, lahat po ay nasasaktan sa pagkataas ng diesel fuel at alam nyo ang kabutihan sa bakery industry, ito po yung naging tradisyon na namin na automatic na hindi agad kami nagtataas at kami ay nag-iintay na mag-settle ang lahat ng mga ingredient kung hanggang saan ito tataas at doon pa lang namin ginagalaw ang tinapay. Ito, Kahiro, ang isang balita na maaaring makaapekto sa ating may bahay. Sa isang linggo po ay maaaring magkaroon ng paggalaw sa presyo ng tinapay o sa mga susunod na araw dulot ng pagtaas sa presyo ng mga raw materials na ginagamit sa bakery industry. Pero for the meantime po, sabi ko kay Director Che Cristobal kahapon ng Department of Trade, itong linggong ito, marahil walang gagalaw sa presyo ng tinapay. Ngayon po yung mga pag-aaral muna, iniistima muna kung ano yung mga dapat na kwentahan na mangyayari. So kung sakasakaling mangyari na ho yan by next week, Chito, paano ho ba ang dapat nating asahan? Pagtaas ng presyo ng tinapay o pagliit na lamang ng tinapay sa kanyang laki? Ikaw yun ang pag-uusapan. Nako, Kahiro, ipaliwanag ko, maganda ho yung inyong binuksang usapan na yan. Alam nyo kaya po lumiliit ang tinapay, ay yun po ay yung lugar na kung saan naroon ang mga community bakery. Pag nadama po ng isang community baker na mahihirapan siyang itaas dahil sa kakayahan ng lugar na kanyang kinaroroonan. Ito naman po ang ginagawa nila, very flexible, adaptive, pinaliliit nila ang presyo ng ang sukat ng tinapay upang nang sa ganon ay hindi masyadong maapektuhan ang presyo nito. Pero generally as a whole, lalo na po ang malalaking bakery, ito po ay hindi nila ginagalaw ang formula, ang timbang, ang hitsura. Ito po'y nananatili dahil ito po'y kalakaran na hindi po galawin para yung tinatawag dating standardization sa Philippine bakery industry para hindi naman po masira
ating tinapay na Pilipino na ginagawa ng ibang bakery. Pero unawain po ninyo, akin pong abisa, unawain po ninyo mga maliliit na bakery. Kaya po nagtaliit yan para hindi galawin ang presyo nito. Pero tingin ko po, sa pagkakataong ito na puro po babala ang aming tinanggap mula nung isang araw hanggang sa kahapon at paaring sa pag-order namin ng LPG, ng harina, ay maaaring gumalaw ang presyo nito. Yun po ang aming inaantayan, yung mga galaw nito at maaaring sa susunod na araw o susunod na linggo, magkaroon ng pagbabago naman sa presyo ng ating tinapay. Kakachito, kung iahambing po, ano ang mas nakikita niyong mas may malaking epekto? Parang nung way back 2022, kami yung maliliit na palenderya dito sa atin sa Pilipinas, nagsara sa pagtaas ng presyo ng mga sangkap at paghihina po ng piso. Kasama na rin yung epekto na nangyari po sa gitgitan o banatan po ng Russia at ng Ukraine. Ngayong Marso 5, nagdeklara ang DA po naman na pagpapatuloy naman ang giyera sa gitnang silangan. Anong mas inaasahan nyo mas medyo mabigat-bigat na kakaharapin? Yung nakalipas na 2022 o ngayon pong 2026? Nako, palagay ko, ito may kabigatan ito. Dahil yung tama nung 2022 na hindi pa halos bumabangon ng maigi ang industriya ng pagtitinapay. Kung ating titingnan po, mahina pa ang galawan ng mga maliliit na bakery sa ating komunidad. Tumama naman ang isang napakalaking dagok na maaaring makaapekto sa maliliit na industriya, partikular ang mga bakery na maliliit. Yung pong mga malalaki, wala pong magiging suliranin yan eh. They have all the finances and capabilities. Meron pong pera mga yan. Pero ang pinag-aalala natin, itong napakaraming komunidad na kinaroroonan ng maliliit na bakery, ito po'y dagok na napakalaki sa laki ng itinaas ng diesel fuel. Ano kaya ito, Kachito? Yung pong pagkakaantala, talagang magkakaroon po ng pagkaantala sa supply chain Yung pagbabago po ng ruta ng barko, nandyan ho yung pagkakaantala sa daungan o yung pagbaba ng produksyon ng mga hilaw na materyales, pwedeng humantong sa pansamantalang kakulangan po ng tinapay sa ilang lugar. Posible ba na magkaroon po ng kakulangan ng tinapay dahil sa giyera kaya? Posible po yan. Napakalaki pong posible. Alam nyo, ang sabi ko nga kahapon kay Director Che, may plano na ba ang Department of Energy at ang DTI para kung nagkaroon ng war scenario, ay paano ipatutupad kung nagkaroon ng alokasyon sa diesel fuel, sa LPG, sa iba pang sangkap sa tinapay, paano ipatutupad na ang mga alokasyong ito ay ang mga maliliit na bakery. Ito na lang, Kahiro, isang napakalaking sample. Ang bakery industry po ay gumagamit ng diesel fuel. Lalo na po yung malalaking bakery, pati po yung medium-sized bakery. Kahit maliit na bakery, naroon pong oven na diesel. Pag nagkaroon po ba ng gas rationing na katulad ng mga nakaraang panahon, paano po kami makakasigurado na makakaabot sa amin ang diesel fuel at ang LPG? Pag nagkaroon po ba ng alokasyon ng harina, na nagkaroon ng shortage ng harina na katulad noong 1984, ay papaano ito aayusin ng pamahalaan na ang maliit na bakery, ang malaking bakery, ang lahat ng bakery sa buong bansa ay magkakaroon ng sapat na supply na pang-araw-araw niya magagamit. Ang tinitingnan ko po, Kahiro, dahil ako'y natatakot, ay yung war scenario. Hindi ko gustong magkaroon ng ganitong pangyayari, pero we have to prepare for the wars, Kahiro. Pero kung sa ngayon ho ba, nagkakaroon na ho ba ng malaki ang pagpupulong ang lahat po ng galawan sa industriya po ng pagtitinapay? May mga usapan na ba? May mga papel na bang isinusulat para idulog sa ating pamahalaan? Ano na ho ba nangyayari? Kahapon po tinext ako ni Director Che kung ano yung mga dapat na gawin ng pamahalaan. At sinabi ko po sa kanya yung mga konting nalalaman ko na sana po kung magkaroon ng alokasyon sa diesel fuel at LPG, magkaroon din po ng kasiguruhan na ang Philippine bakery industry, ang food industry ay magkakaroon ng alokasyon dito. Dahil ang tingin ko po may ibinabang memo
ang Department of Energy. Gusto ko lang pong malaman ng Department of Energy na ang bakery industry po